Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Ito po ang dating daan 24/7 live streaming Bible study. Kasama po natin si kapatid na Daniel Rason and Brother Eli. Ito po ang pinapagpasalamat natin sa Diyos na mas maraming taong nakikinig sa ating Bible study. Sana patuloy po kayong makinig sa ating Bible study. Iiwan po muna natin ang mga sinasabing tong contradiction na ako yung nagsasawa na rin ako sa atheista na basta na lang nagpaparatang sa Diyos nagpaparatang sa mga talatang nila naintindihan, nagsasalta na mga mahayag salta sa Diyos sa Biblia. Kaya pag-aral natin ang mga patas at figures sa Biblia. I call it figures kasi ang Biblia po is a book of facts. Even if other people or majority of people do not understand or not realize the facts of the Bible. The facts of the Bible remains as a fact. There's nothing written in the Bibles as theoretical as in science. The Bible is always chaos, giving us a warning about theories and human calculation and thinking. Ang Bible po ay ang salita ng Diyos. Sa salita, may iba-ibang salita. Sa Bible, may salita ng Diyos, may salita ng anghel, may salita ng diablo, may salita ng mga demonyo. Kung ang pag-uusapan salita ng Diyos, never may God speak of theory. Last at the theory of the Big Bang, theory of evolution, natural selection, etc. Kapag Biblia po ang nasalita, especially ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, is a fact and will remain and fact whatever happen. Yan po ang ating pag-uutuunang pansin dito sa ang hinaharap ng mga Bible study. The facts in the Bible that show us the truth of the Bible study, even of the man or unliving man attacking all sight or all angels. Bible speak of facts. Aalamin natin ang mga facts. Facts accepted truth yun eh. Proven truth na hindi matututulan ng tao. At yan ay pwede nating mapatunayan kung ikukonsider natin ang mga salita ng Diyos sa Biblia na kahit ang siyensya ay hindi niya kayang tutulan. Kahit sino pa ang magtangka, itong salita na facts, salita ng Diyos, Biblia, ay tutulan, hindi na kaya nitong tutulan. Pag sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos, my conscience shall stand and I will do my pleasure. Basahin natin ang 40 Gs ng Esaias kapatid. Declaring to the end of the beginning and from the ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. And analyzing this word of the Bible, He is the one a person can be declared the end and from the beginning. What is the end? And scrutiny to the human, wala pong makakapagsabi kung kailan ang katapusan mula sa pasimula. Ang Diyos lang po ang nagsabi nito sa Biblia. Sabi niya, nagpapahayag siya ng wakas mula sa pasimula. Parang hard fact to, mga kapatid. Malaking katotohanan ito na nakahanda ang Diyos. Sino mang tututol dito
Sinasabi na niya ang wakas, buhat pasimula. At mula sa mga unang panahon, ang bagay na hindi pa nangyayari, ganun pala ang kanyang capacity as God when He's presented in Abraham as the Lord Almighty or the God Almighty. Ang sabi niya doon, nagpapahayag siya ng wakas mula sa pasimula. Mga bagay na hindi pa nangyayari sa sinasabi sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo na wala kayong makikita na aklat sa mundo na nagsasabing ng bagay na mangyayari sa hinaharap. Wala namang mga religious book na may prophecy or telling or event. Wala nun. Libro ng Hindu, wala yun. Libro ng Mormons, wala yun. Libro ng Mormons, mga magsabi ng isa siya palpak eh. Huwag kayo magagalit mga kapatid na Mormons. Merong prophecy, isa ng Book of Mormons, pero pumalpak pa. Isa lang eh. Pumalpak pa eh. Pero ang Biblia ay marami niyang foretold event na tayo mismo ay makakapagsabi kung nangyari ba o hindi. At ang nakaka-intriguing doon, ang Diyos ay nagpapahayag ng wakas ng mula sa pasimula. Ang ibig sabihin para matiyak mo ang wakas mula sa pasimula ay this is open to intimidation, is open to objection, that's open to may maaaring magulo. Kasi ang sasabihin mo, ito ang magiging wakas niyan. Sinasabi mo na yung wakas, umpisa pa lang sa pasimula. Ay kung ang tao na ang sabi niyan, ay pwede yan ay mabago. Kasi may mga challenges, may mga contesta. Pwedeng sinabi mong wakas, hindi mangyari kasi maaaring may kaaway, may maaaring mga tututol, mabago. Para lang yan ang mga istoryang pinapalabas sa mga pelikula, no? Na ang ending ay ganito. Kaso, director namatay. Ginawa ka ng director ay hindi maganda ng wakas nito. Pinalitan. Kaya yung nagsabi ng director, hindi nagawa yung gusto niyang wakas. Meron naman, may iba ang artista. Nagtampo yung artista, ayaw naman ng ganung wakas, ay na iba settings. May mga challenges ang ng mga sa think foretold sa mga bagay na ipinagpapauna na sabihin na magiging wakas. Kung tao lang ang magsasalita, maaari yan ay mabago. Kaya yung tao po ay siya magsasalita. Ang sinasabi niya in the how powerful he being, pero hindi yun ang mangyayari sa wakas. Pero itong ng Diyos na sasalita sa Biblia, sabi niya, ay nagpapahayag siya ng wakas mula sa pasimula. Ang ibig sabihin, yung sinabi niya magiging wakas ng isang bagay, ay ano yun? Magaganap yun, sabi niya. Ang payo ko ay matatatayo. My counsel that shall stand, and I will expose enemy of the gods mula sa hinaasahan at pag-atake ng lahat ng kaaway ng Diyos. Sabi niya, ang payo ko mananayo. My counsel that shall stand, and I gagawin kong aking buong kaligayahan. I will do all my pleasure. Ganong katatag ang salita ng Diyos sa Biblia. At takihin man ng lahat ng kaaway ng Diyos, pigilin man ng lahat ng kaaway ng Diyos, walang makakapigilin. Guaranteed na yan sa Biblia. Kaya makakapagtiwala tayo, may nagsasalitang talagang makapangyarihan. Bakit? Sabi niya ako'y gagawa. Sinong pipigil? Sino yun yung pipigil 43:13 ng Isaias na kapatid ng Daniel. Oo, mula na magkaroon ng araw at ako nga, at walang sino mang makakapipiligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa
at sinong pipigil? Ay magsasalita ng pwedeng i-challenge na kahit sino. Pero ang sinasabi niya, ako'y gagawa. Sinong pipigil? May makakapigil ba? Kasi sinabi niyang gagawin niya, kasi sinabi niyang magiging wakas ng mula sa pasimula. Gagawin niya yun. Walang makakapigil. Yung kanyang payong mananayo, my counsel shall stand. Ganyang katiyak ang salita ng Diyos sa Biblia. Mga kapatid, kahit makakita pa ng oposisyon sa lahat ng segment ng human society o ng mga anghel man, walang makakapigil sa paggawa ng Diyos. Pinakikita niya na pag nagsalita siya, pag sinabi niyang ganito, tsak ito ang mangyayari. May mag-istorbo man, yan pa rin ang mangyayari. Pero mag-resist, yan pa rin ang mangyayari. Pakikita ako kayo ng isang example po. Kausap po ng Diyos si Abraham na sinasabi niya ano ang mangyayari kay Abraham at sa kanyang binhi. Doon sa aklat ng Genesis, mababasa natin ang ganito, kapatid na Daniel, no? Pakita lang natin ang pagsinabi ng Diyos ay nangyayari talaga. And we have physical evidences and notice at history to prove na sinabi niya ito. Kahit sino man ang tumututol mangyayari ang sinabi niya. Sa 15:13 ng Genesis na kapatid na Daniel, at sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pagkakatalisin mo ng iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi ka kanila at nakapaglilingkod sa mga yaon at pahihirapan 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Ayan, ang sabi ng Diyos, no? In advance, si Abraham po ay asawa ni Sarah, pareho silang matanda na, wala pa silang anak. Para bang dumating sa punto na si Abraham ay wala ng pag-asa ng magkaanak. Yon. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, pararamihin ko ang binhi mo. Kasi ang dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sabi ng Diyos, sabi po, ikaw si Abraham, mag-iisang taon ka nang wala ka namang anak. Kay Sarah, ang tunay niyang asawa ay si Sarah wala siyang anak doon. Kaya inip na si Sarah, siya'y magkaanak. May alila si Sarah, may Egyptian, si Agar. Sabi ni Abraham kay Agar, kinukwento ko na sa iyo kay Abraham. Sisipingin mo ang aking aliliping lilang si Agar, ay pwede yun Kumbaga, meron din yata ngayon yung surrogacy, na uupahan mo yung babae, ipapanganak niya yung anak mo, ikaw magiging magulang, siyang ginamit lang, parang ay tawag doon, surrogacy. Dito sa Brazil, meron silang sinasabi dito na parang room for it. Bibigyan certain amount of money, ipaglilihin niyo yung anak mo mismo, yung asawa mo ay hindi magkaanak, yung asawa mo ay paraan na magkaanak. Ibang babae ang magdadala ng anak mo, magiging anak mo. Yan po. May pansin parang ngayon ang babae lang na upahan magbubuntis at magkanganak. Pero yung punlay galing sa lalaki, galing siya sa talagang asawa niya. I-develop sa laboratory, magiging fetus, i-implant sa ibang babae. Ang tawag doon, in vitro
fertility treatment. Yung patalo yun ay wala pong ganyan. Ay sabi ni Sarah kay Abraham, wala tayong anak, matanda na tayo. Sipingin mo aking alili lang si Agar, sabi ni Sarah, para magkaaga Abraham. Nagkaanak naman siya, si Ismael. Pagkaroon ng 12 taon na pagkaalak na si Ismael, magbibinata na, dumalaw ang anghel kay Sarah. Magkakaanak ka, Sarah, sabi ng anghel. Natawa nga si Sarah Kung kailan kaya lubot na ako, hindi na ako niniregla, si Arab na aking Panginoon ay matanda na rin, ay baka sila rin wala ng erection, ay sasabihin mo makakaanak ako, sabi niya ganun. Natawa si Sarah. Alam na natin yun kasi human being, ba't natawa si Sarah? Hindi nilay pa nga ni Sarah doon sa Genesis. Dinigay pa niya sa anghel na natawa siya. Kaya siya natawa siya, naiintindihan ko yung talata na kasulat. Na siguro naisip-isip ni Sarah na si Abraham ay, kumbagay, wala lang ang erection Paano ka magkakaanak si Abraham ay matanda na? Mag-iisang taon na. Pero sinabi ng Diyos, bago magkaanak si Abraham, magkakaroon ka ng anak mula sa iyong balakang, sabi niya. Pararamihin ko ang iyong binhi gaya ng mga buhang sa dagat. Parang hindi ka panipaniwala pa isang taong mag-iisang daang taon na at sa isang babaeng mag-iisang taon na. Parang natawa nga si Sarah. Siguro alam niyo na kung bakit siya natawa. Naalala niya siguro na magkatabi sila na Abraham mula ng epekto, etc. Natawa si Sarah. Sabi ng anghel, ba't ka tumawa? Sabi niya, sa darating na taon, babalik ako at manganganak ka. Yon, sabi ng anghel. 18:13 ng Genesis. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki na magkagayoy. Nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya ay natakot. Ngunit sinabi niya, kung gayon, kung hindi ikaw ay tumawa. Wag ka na magsinungaling Sarah, tumawa ka talaga. Sabi ng anghel. Nangyari nga, sa tadhana ng panahon, with appointed time, babalik ako sa iyo ng isang taon, magkakaanak ka. Natupad yun. Bago nangyari yan, nasa Kapitulo tayo 18 yan Pagkausap si Abraham at sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, tunay na pagkakatalsasin mo, sabi niya, na ang iyong binhi, ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at hindi maglilingkod sa mga iyon at pahihirapang 4 taon. At yung namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at tapos sila ay aalisin silang may malaking pag-aari. Sinabi na ng Diyos ang mangyayari. Hindi pa nga pinapanganak si Isaac, sasabihin to ng Diyos Pero ang binhi mo ay maging napakarami. Mag-uumpisa yung kay Isaac. Yung binhi, sige po, ay maaalipin sa isang bansa. Gagawin silang alipin. Makikipamamayan sila. At maglilingkod sila sa mga yaon. Ay pahirapan ng 400 taon. Biruin mo, 450 years before, sinasabi ng Diyos ang mangyayari sa Israel na magiging alipin ng Ehipto. 450 years before, ang totoo, magiging alipin ng Ehipto. Ang Israel, patay na si Abraham. Pero buhay na buhay si Abraham, yung sabihin ng Diyos ang mangyayari sa kanyang binhi. Na yan na nga ang lahing Israelita. Nangyari nga.
No? Nangyari po. Pagkaraon ng ilang panahon, pinanganak na si Isaac. Tapos pinanganak si Isaac sa Jacob. Pinanganak sa Jacob ang 12 mga anak niya. Isa doon si Jose. Si Jose na kiningitan ng kanyang mga kapatid, ipinagbili, nakarating na Ehipto. At sa Ehipto, nagkaroon ng pangyayari. Di pagkaraniwan nag-iisip si Paraon. Walang mapaliwanag ay nabaltaan niya si Jose. Marunong kumilala ng panaginip, pinatawag si Jose. Ang kahulugan po ay ang panaginip ito, ang sabi ng hari. Wala nakakaalam ng ganitong karunungan Pinatawag niya kasi lahat ng mga pantas na lalaki sa Ehipto, walang makapagpaliwanag ng kanyang. Ang hirap ito ng kwento. Kung babasahin natin, kinakwento ko na lang para sa Biblia po ganyan Ngayon, ang nangyayari kay Jose, nang Paraon si Paraon, naintindihan niya na tama ang panaginip niya. Tama yung mga sinasabi ni Jose na anak ni Jacob. Yung Jacob po ay yung Israel. Ay pinangalan niya, pinalitan ng Jacob to Israel. Hanggang sa muli, brothers and sisters, pagpatuloy po natin sa susunod na araw. Hanggang sa muli, maraming salamat. To be continued, itong Bible, ginagawa nating Bible study dito sa Biblia ang Sasagot. Please don't forget to subscribe and share this channel. Hanggang sa muli, salamat.